Hello guys! Welcome to my vlog. I want to share lang kung paano bumuo ng portfolio. Alam ko, nai-stress na rin kayo, lalo na sa mga for graduating, grade 12 student. Bawat strand ay gumagawa ng portfolio nila. At kailangan to bago ka makagraduate. Hindi pwedeng wala kang portfolio. So, ako, ang strand ko ay TVL. So, nag-immersion ako sa isang restaurant. At gusto kong i-share sa inyo kung paano ko nabuo ang aking portfolio. So, mag-start ako sa kung paano ko siya outside, paano ko siya ginawa. Bago nun tayo sa pinakang loob niya. Okay? Kaya makinig kayo mga grade 12 student at baka makatulog ko sa inyo. So, ito yung portfolio ko. Yan. Blue. Kasi yan yung gusto ng pinakang teacher namin sa immersion namin. Blue ang cover. Lahat kami. Itong pinakang front na cover ditong portfolio namin. Una, mapansin nyo, itong blue na to. Ito hindi siya yung ordinaryong bond paper. Ang tawag dito ay vellum board. Yan. So, nabili ko to ng 10 pesos ang isa. Vellum board. Ito yung pinakang front ninyo. Isa. Kasi ito rin, yan. Maganda siya kasi hindi siya yung tulad ng ibang yung coupon band lang na malambot. May katigasan. Then, gagamit din po kayo nitong clip na to. Kumutan ko anong tawag sa clip na to eh. Ito. Para naman to sa pagbubookbind. Yan. Okay, masters magbookbind. Huwag na kayo magpagawa sa bayan, ganyan-ganyan na. Kasi, noong una, na-stress ako dahil sabi nila, ang pag-bookbind daw, kasama na lahat ng print, ay nasa 600. My gosh, ang daming bayarin. Ano yun? Kapag graduating kasi, talagang nandiyan na yung ang daming gawa, ang daming may mga research pa kayo, ang daming gastusin. Siyempre, gusto mong magtipid. Yeah. Kaya, buti na lang, at hindi ko na naisip magpagawa sa iba. Nakikita nyo itong ano to? Itong red. Yan. Madali lang yan, guys. Kunyari magkakaklase kayo, bili lang kayo ng stick-up, padding glue. Mag-contribution na kayo, marami nang malalagyan para ma-bookbind. Tapos tong clip na to, nung wala pa yan, papantayin nyo lang siya. Kailangan side by side, pantay. Itong aking panang ginamit na vellum board ay long. Kasi, nung time na binili ko to, hindi ko bit-bit yung mismong portfolio, yung mismong laman ng portfolio ko. So, para sigurado, yung long na binili ko. So, may ginawa pa akong cutting dito. Kinat ko pa yan. Para, ma-cover up niya yung linalaman ng portfolio ko. So, itong clip na to, gagamitin nyo pag na pantay-pantay nyo na. Pag napantay-pantay nyo na siya, sunod, yung padding glue na gagamitin nyo. Ano naman siya, hindi siya yung madikit na hindi talaga matagtag sa kamay. Gamit lang ang kamay ko, yun ang pinahid ko dito. So, pag itong portfolio nyo ay naipantay nyo na magkabila at nandun na sa mismong pagdidikitan, ganyan lang, ilagay nyo yung clip. Mas okay na tatlong clip ang inyong ilagay, sa side by side, tapos sa gitna. Then, pag na-clip nyo na, gamit ang yung kamay, ipapahid nyo lang yung padding glue dito. Yan. Medyo, yung dami-damihan nyo ng konti. Dahan-dahan lang kayo kasi baka magkalat doon sa mismong front ng inyong portfolio. Kasi zinizip pag natutuyo siya, parang sinisip-sip ng pinakang papel pag natutuyo, parang nawawala. Kaya medyo kinapal-kapalan ko. Pag nalagyan nyo na to dito, i-move nyo tong pang-clip nyo ng dahan-dahan. Adjust nyo dito. Huwag ipapakasagad. Kasi may pinakang butas siya dito. Yan. Yung sakto lang para hindi maano yung dinikit ninyo. Kasunod, lagyan nyo naman din eh. Ang pinakamahalaga kasi gilid sa gilid. Tas gitna. So, pag nalagyan nyo na dito, at satisfied na kayo sa lagay, i-move nyo naman nandito yan. Ganon din ang process hanggang dito sa dulo. Tapos, ipitan nyo siya ng mabigat na bagay. Hintayin nyo matuyo. Yun na po. Ito na po ang aking portfolio. Ito yung goods na. Dikit na siya. Mabilis lang ang pagkatuyo nito. Kabayo. Yan. Ito na po siya. Tapos, bala kong lagyan to ng plastic cover para talagang hindi masira yung pinakang yung front. Magandang tingnan kasi pag may plastic cover. Kasi may grade 2 guys, kailangan yung galingang gumawa. Okay? Yan. Okay, tapos tayo kung paano ko binuo ang itsura nitong aking portfolio. So, i-share ko naman sa inyo yung loob. Ito yung front ng portfolio ko. Siyempre, kailangan nating galingan. Ginamit ko yung logo ng school namin. Tapos, may mga eme-eme lang ako dito na nilagay. Siyempre, inilagay mo dito yung school name ninyo. Ilagay mo yung school name. Tapos, kung anong strand ninyo. Then, pangalan ko. Tapos yung cover na year sa school ko. Yan, 2024 to 2025. Tapos yung may DepEd, edges, tapos yung may pinakang contact number ng school ko. Wala. Yan lang. Yan. And then, pagkatapos, syempre, huwag kayong galingan na natin yan. Nilagay ko dyan yung aking pagmumukha. Ang nakalagay diyan, supporting documents for portfolio. Tapos, nilagay ko yung aking FES. Yan. Itong picture kong to, picture lang ako. Tapos, para may attach ko siya ng ganyan, crinap ko lang siya, inedit ko lang yung picture ko kasi syempre may pinaka-original background dyan. Gumamit lang ako ng background changer app.
Ganun talaga. Tapos may pangalan mo, tapos yung kung anong strand mo. Yan. Tapos pwede kayong kumuha ng mga, itong design, itong pinakang layout na design ko sa Canva, mag-download na lang kayo. Kasi pwede mo namang i-attach. Para maging magandang background yun. Ang target ko kasi dito sa aking portfolio, yung simpleng, malinaw, magaan sa mata. Yun yung ano niya. Kaya, hindi na ako masyadong naglagay ng mga design ng flower. Maganda yung ano, alam mo yung parang yung design, yung background ng yung portfolio, matured. Flower. Yan. Then, ang sunod po ay yung ating cover photo. Ang cover photo ko po ay electric fan dahil ito yung, nakadepende ka sa cover photo mo kung saan ka nag-immersion. Sa restaurant kasi, like, kung dito electric fan, tapos, bilang sa electric fan, ano ko ang sarili ko doon, na-compare ko, connect siya sa immersion venue ko. Then, about the cover. Yan. Sa about the cover, syempre, explain mo kung bakit electric fan yung ginawa mong cover photo. Yan. Sampulan ko kayo. Yan. Ang about the cover ko ay ano, the electric fan isn't just a common object. It represents my ability to bring comfort, support, and consistency to others. O, diba? Kailangan connect yung magiging about the cover mo sa mismong immersion experience mo. Ganyan. Ang sunod po ay acknowledgement. Hindi ganun kahaba acknowledgement ko. Sa acknowledgement, kailangan pasalamatan mo lahat ng tumulong sa'yo. Siyempre, nagsimula ako sa mismong immersionan ko. Tapos, yung mga teachers na tumulong, yung mga magulang mo, kasi syempre sinupport ka, wala kang mga pamasa. Syempre, kailangan mo may pamasahe, ganyan. Basta lahat na tumulong sa'yo sa immersion mo. At huwag mong kalimutan, yung mga nakasama mo. Basta, maging thankful ka. Thankful. Oh my God, may Bisaya ako. Yan. I-acknowledge mo silang lahat, ha? Lahat. Yun ang technique to acknowledge. And next, the table of content. Sa table of content, andito na lahat-lahat per page. Lahat-lahat ng information, lahat-lahat. Yan. Ang una ko ay cover page. Sunod, about the cover. And then acknowledgement. Number 4, table of content. Yung mga nauna ko nabanggit. Ang sunod na natin dito ay evaluation form. Work immersion certificate. Daily time record o yung DTR na sinasabi. Trainees application letter. Trainees resume. Parental consent. Community tax certificate. Police clearance. Medical certificate, tapos sample number certificate, sample barangay clearance, sample NBI clearance, daily task sheet, daily narrative report, daily photo collage, and reflection. Para nga pala sa ating mga sample, yung sample ng community tax certificate, yung police clearance, birth certificate, barangay clearance, NBI, yun po ay kahit hindi mismong inyo. Sample kaya nga sample, so ibig sabihin para maipakita lang na alam nyo yung itsura ng mga hinihingi. Kaya pwede kayong manghiram sa kapitbahay nyo. Kung wala kayong NBI, pwede hiramin. Wala kayong police clearance, pwede rin manghiram. Para naman masama kung sa inyo talaga yun. Pero kung wala, manghiram na lang kayo. Yan. Evaluation form. Share ko lang pala sa inyo evaluation form ko. Hindi naman sa nagyayabang, pero 100% ako dyan. 100%. Nakakaba ng puso. Tapos, ito naman ang aking certificate of completion. Yan. Ito na yung recognition certificate ko. Bali sa certificate na to, ako ang gumawa. Dahil, ano naman yun depende sa pinag-immersionan ninyo. Yung pinag-immersionan kasi namin busy. So, sabi nila, kami na lang daw gumawa ng certificate namin. Ay, ang certificate naman, ang dami sa Canva. Doon na lang kayo, i-edit nyo na lang kung anong gusto nyo sabihin. Yan. Tapos, pinapirmahan lang namin sa kanila. Kasi kung iki-art, nagmamadali ka, iintay mo pa yung certificate nila. Kung busy sila, matatagalan ka. So, gumawa na ako sa Canva. Doon kayo kumuha ng mga design. Madami yung certificate template. And the next, ang daily time record or DTR. Yan. So, DTR ko, bali, ang regular days ko dito ay 9. Tapos, ang Saturday ko ay 1. Pumasok ko ng isang beses ng Sabado. Then, sa paggawa ng DTR ninyo, kung anong araw kayo pumasok, yun ang ilalagay nyo. Kung may ligda, okay lang yun. Huwag na nagyan. Basta kung anong araw lang kayo at oras pumasok. AM and PM. Tapos, total 80 hours. With signed it. And then, application letter. Pinag-aaralan naman to application letter. Tandaan nyo sa application letter, sa upper part, huwag kayo maglalagay ng pangalan. Dapat information yun, nung mismong, kung saan ka mag-a-apply. Ang pangalan nyo sa baba. And then next, ano ba yan? Ang hirap buklatin. Ang next po sa application letter ay ang ating resume. Yan.
maraming template ng resume sa Canva. Doon kayo makukuha kayong iba't ibang templates doon yan. Doon ko tong ginawa. Tapos nag-attach lang ako ng pictures ko. Ang next po ay ang parent consent. Ito na ang parent consent na to, ibinibigay ito bago magsimula ang immersion. Kasi magpapamedical ka pa, di ba? Kailangan din po yan. So, kapag binigyan kayo, huwag niyong gugustutin. Para maganda. Ang sunod, yung sabi ko nga po sa inyo, yung sample ng cedula, police clearance, pwedeng kahit, kaya nga sample ang tawag, kasi pwedeng kahit hindi sa inyo personal, pwedeng hiram. So, nagtitipid ang person sa papel, kaya maliit lang naman kasi yung police clearance at saka yung cedula, pinagsama ko na lang sa isang papel. Kailangan natin magtipid at graduating tayo, dahil bayarin. Tapos sa medical certificate, isa lang yung inilagay ko. Ang pagkakatanda ko, 3-page. Pero isa lang yung nilagay ko. Kasi yun na rin naman yun. Hindi ka naman makakapag-immersion kapag hindi ka pasado sa medical, diba? Isa lang nilagay. Approve naman yun ng teacher namin. Tapos, yun, birth certificate. Sample ng birth certificate, pwedeng sa iba, pwedeng sa inyo. Sunod naman, sample ng barangay clearance. Pwede rin sa iba, pwede rin namang inyo mismo. NBI clearance, mahirap to kasi student pa lang. Ang hirap ng, kapag bihira lang ang student na may NBI na agad. Kaya, nanghiram ako. Sa kapitbahay. Hindi yan akin. Sample lang naman, kaya okay yun. And the next, ang ating daily task sheet. Sa daily task sheet po, kung mapapansin niyo, sobrang haba niya. Kasi, ang gusto ko kasi detalyado ang lahat. Ang daily task sheet, ito yung mga oras ng paggawa sa isang araw. 10 days ang immersion. Sa isang araw, ito lahat yung ginawa ko. Kaya ito yung mahaba, kasama na dito ang break time. Sinama ko na yung break time ko, tsaka yung tea break ko. Kasi, para, alam na nila, hindi na sila nagtatanong, ba't nawawala ang iyong ang isang oras at tsaka yung 30 minutes mo? Alam na nila na break time, wala nang tanong-tanong. Kaya nilagay ko na. Kinumpleto ko na para, ayoko nang, gusto ko yung kumpleto lahat, ayoko na mag-iisip pa sila. Yan, ito yung 10 days po to. 10 days. Kung mapapansin nyo, sa unang araw, sobrang dami niya. Hanggang sa paunti ng paunti. Kasi paulit-ulit lang naman yung ginagawa. Yun at yun pa din. Yan. Yung daily task sheet natin. In 10 days. Ang sunod natin naman ay narrative report. Meron nga pala ako sa inyo i-share. Kapag kayo nag-work immersion na, sa akin, base sa akin, nadalian ako sa pag-gawa ng portfolio. At dahil, ang una kong sinulat, every night, tuwing uwi ko, yung aking daily task. Hindi muna ako nagsulat ng narrative report ko. Ang inuna ko yung daily task. Siyempre, pagod ka na sa work immersion. Nakakapagod talaga lalo pag restaurant. Pagdating mo, kakain ka, tutulog ka na lang. Pero sinisikap kong magsulat ng daily task ko. Kasi, sa araw na yun, fresh pa yung isip mo. Yung mga ginawa mo. Kaya mas inuna ko yung daily task. Kasi lahat ng laman ng daily task, yun na rin yung laman ng narrative report mo. Ang hirap kasing unahan yung narrative report mo kasi wala namang oras yun. So, kapag daily task ang inuna mo, may oras na siya. Tapos, kukupihin mo na lang yung mismong mga ginawa mo sa bawat oras. Yun na yung iyong narrative report. Kaya suggest ko sa inyo, unahin nyo ang daily task na paggawa. Kailangan gawin nyo on that day din, kung yung araw na mismong immersion nyo, para fresh pa sa isip nyo. Hindi yung, kung tapos na yung 10 days ninyo, saka kayo gagawa. Naku po, hindi nyo may isip ng sunod-sunod lahat ng inyong ginawa. Kaya mas maganda, unahin nyo ang daily task with time, tapos kung anong ginawa nyo sa oras na yun. Then, sunod, pag may time na kayo, narrative report. Kakapin nyo lang yung mismong information, yung sa bawat oras na ginawa ninyo. Yun na yun laman. Dapat connect ang laman ng daily task ninyo sa narrative report ninyo. Then 10 days din yan. At isa pa pala, sa narrative report ninyo, para medyo humaba-haba, medyo bulaklakan ninyo. Ang ginawa ko sa narrative report ko, bawat araw, mayroon akong nilalagay na yung feeling. Kunyari, exciting, okay, challenging day, mga ganun. Dapat meron kang pinupunto sa bawat araw, sa bawat hour ng immersion nyo. For example, may nang-encounter kayong problem, challenging day. Tapos, ikikwento mo kung bakit challenging. Yung mga ganun ako. Tapos, kunyari, exciting, mga ganun, mga wonderful. Pampaano yun sa narrative report, pampaganda. Tapos sa narrative report, kasi English tong narrative report natin, isa rin po pala sa nakatulong sa akin ng ang ginawa ko, in-English ko siya. Yung English na nag-translate ako sa Google, ginugel ko siya translate. Siyempre, hindi naman lahat ng translate na sa Google, kapag translate mo in Tagalog, i-translate mo sa English, ay yung talagang pulido, hindi ganun. Tapos yung pagkakasunod-sunod ng grammar mo, ay parang hindi siya yung lumabas doon sa gusto mong outcome. So, gumamit ako ng app na GPT. Ang ginawa ko, less ako nun sa type kasi, sa GPT kasi, bino-voice mo na lang, di ba? Pag sinalita mo, nag-type siya ng pusa. So, no need to type. Kahit gaano pa kahaba, yung sinabi mo, yung gusto mo sabihin, maiilagay mo at mailagay doon sa GPT. Pag nasabi mo na, tapos maglalagay ka lang ng isasend mo yon, correct grammar, lalabas na yun, babasahin mo. Siyempre, i-check mo pa rin, huwag kang magdedepende pa rin doon sa result. I-check mo pa rin siya kung tama doon sa gusto mong maging outcome nung nilagay mo. Yun, isa yun sa nakatulong sa akin, ikino-correct yung grammar. Kasi, ang ganda ng GPT kasi yung sunod-sunod talaga.
Gamitin nyo yun, makakatulong yun sa inyo. Yan, yung daily. Tapos, ang sunod naman, ang ating photo collage. Yan. 10 days din yung daily, yung narrative natin. 10 days din po yung ating photo collage. Kung mapapansin nyo, sobrang talagang covered na covered yung bond paper ng picture. Ito naman ay yung pinoto collage ko mismo sa gallery ng cellphone ko. Bali, ang maximum nun ay 9 picture. Yan, 9 picture. Yan. Kailangan nyo mag-picture habang kayo ay nag-work immersion. Alam naman yun ang pinag-work immersionan mo. Kasi yung pinag-work immersionan ko, nag-volunteer sila na picturean ako. Kaya ko ito nagawa sa restaurant kasi minsan busy. Ang ginagawa ko sa kanya, pag yung medyo hindi busy, ganun kadaming tao, nakakapag-picture ako. Kasi paulit-ulit lang naman yung ginagawa. Magwawalis, maghuhugas. Kaya okay, mas madali. Mas madami pating may ilagay na information kapag sa restaurant ka talaga nagtatrabaho. Gamit na gamit. Talagang para kang nagtatrabaho ng totoong-totoo. 10 days din to. Diyan lahat ng yung mga kung anong nilalaman ng photo collage mo, dapat yun din ang nilalaman ng iyong narrative at nilalaman ng daily task mo. Okay? Dapat connect yung tatlo. And then, ang sunod, ang ating huli ay ang reflection in work immersion. Yan. Sa reflection naman ng iyong work immersion, ang ginawa ko dito, parang sinamari ko lahat ng ano ko dito. Yung, for example, yung lumawak yung pasensya mo, tapos, nakatulong sa confident mo, nag-boost yung confident mo. Yun yung reflection mo. Na bago ka mag-work immersion, ano yung nag-i-impact nun sa'yo? Ano yung mga na-realize mo? Isusulat mo po yun dito. Mas maigi na mahaba. Naka 2 page ako dito. 2 page. At take note, kinorek din ng GPT yung aking grammar dito. Kasi hindi naman ako magaling mag-English. Pero nag-effort ako, guys. Translate ko sa Google, yung akin, nagtagalog muna ako, translate ko in English. And then, na-translate ko na siya in English, pinakorek grammar ko siya sa GPT. Then, binasa ko din naman siya. At nakuha niya yung gusto kong outcome. Yan. At yun na yung kung paano ko nabuo ang aking portfolio. Bali, coveran ko na lang to ng plastic cover and then ipapasa ko na. And guys, makapag-graduate na. Sana nakatulong sa inyo yung aking mga shinare. Thank you sa panood. Paki-like, subscribe, and comment na rin kayo.